Look out! I'm kidding. It's jokes. What? I missed this. We even got Stevie back. Yes, I love y'all. Are coming. Fuck that car. Why is he like this? Man versus machine. Fuck out. You're gonna stop. God! What's wrong with you, man? Me? They're clearly not okay. It's down. Teddy, get him out of there. Hold it. Nagsimula ang kwento sa engagement party ng isang babae na nagngangalang Danica. Naroon ang kanyang matalik na kaibigan na si Ava kasama ang ex-boyfriend ni Ava na si Milo at ang fiancé ni Danica na si Teddy. Magkaibigan na sila apat mula pa sa high school. Pagkatapos ng engagement, nagpasya silang lahat umalis ng sabay-sabay. Sa daan, nakatagpo nila ang isa pa nilang dating kaibigan, si Stevie. Ngunit matapos ang high school, naging mahirap ang buhay ni Stevie. Ang kanyang ama ay tumakas dala ang kanyang college fund na lalong nagpahirap sa kanya. Gayunpaman, inimbitahan nila si Stevie na sumama sa kanilang drive. Araw iyon ng ika-4 ng Hulyo at lahat ay papunta upang manood ng fireworks. Naglakad si Teddy sa gitna ng kalsada na parang hinahamon ng isang sasakyan na banggain siya. Sa huling sandali, sumugod si Milo, hinawakan si Teddy at hinila siya sa daan. Pinagsabihan ng iba si Teddy dahil sa kanyang pabigla-biglang kilos. Biglang lumitaw ang isa pang sasakyan. Habang umiwas upang hindi mabangga si Teddy, nawalan ito ng kontrol at bumangga sa roadside barrier. Ang sasakyan ay huminto sa gilid ng bangin. Agad nilang pinagtulungang pigilan ang sasakyan na mahulog. Sa loob, buhay pa ang driver, ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, bumagsak ang sasakyan sa bangin. Nagmakaawa sina Ava at Stevie na sinasabing kailangan nilang tulungan ang biktima. Samantala, tumawag si Teddy sa pulisya. Sinabi niya na nai-report na niya ang aksidente at iginiit na dapat umalis agad ang grupo. Hindi sumang-ayon sina Ava at Stevie. Hindi nila kayang basta na lang umalis. May nangangailangan tulong. Ngunit pinili ng iba na bumalik. Bumalik sila sa kanilang sasakyan. Sa daan, nakasalubong pa nila ang isang police vehicle na patungo sa aksidente. Ngunit sa halip na pumunta sa lugar, dumiretso sila sa bahay ni Teddy. Tiniyak ni Teddy na ang kanyang ama ang hahawak sa lahat. Ang kailangan lamang nilang gawin ay manahimik. Matapos ang kaunting pag-aatubili, sumang-ayon ang lahat. Kahit si Ava, bagaman nag-aatubili, ay napaniwala na panatilihin ang sikreto. Pagkalipas ng isang taon, bumalik si Ava sa kanilang bayan. Sa paliparan, nakilala niya ang isang batang babae na nagngangalang Tyler na papunta rin sa parehong lugar. Dahil nagda-drive si Ava kasama si Milo, inalok niya si Tyler na sumakay. Sa biyahe, ibinunyag ni Tyler na naroon siya upang gumawa ng isang horror podcast tungkol sa isang brutal na massacre na naganap sa bayan noong 1977. Pagkatapos, dumating sina Ava at Milo sa bridal shower ni Danica, kung saan naroon din si Stevie. Habang binubuksan ni Danica ang kanyang mga regalo, nakita niya ang isang sobre. Sa loob nito ay may nakakakilabot na sulat. Alam ko ang ginawa mo noong nakaraang summer. Nabigla si Danica at tinanong kung sino ang nagpadala nito. Hindi siya nagpahalata, ngunit sa sandaling iyon ay dumating ang kanyang fiancé. Hindi iyon si Teddy. Naghiwalay na si Danica at Teddy. Ngayon pinaghihinalaan ni Danica na si Teddy ang nagpadala ng sulat upang biruin siya dahil wala nang ibang nakakaalam tungkol sa kanilang sekreto. Dahil sa pag-aalala, nagtungo sina Milo, Ava at Stevie sa bangka ni Teddy upang tanungin siya tungkol sa sobre. Ngunit mariing itinanggi ni Teddy na may alam siya tungkol dito. Hindi raw siya ang nagpadala ng sulat. Sa katunayan, pinapaalis pa sila at sinabing ayaw na niyang madamay pa dahil marami na siyang problema, lalo na sa kanyang ama. Nang gabing iyon, nakaramdam si Danica na parang may nagmamasid sa labas ng kanyang bahay. Bigla na lamang lumapit mula sa likuran ng kanyang fiancé na si Wyatt at nagulat siya. Pagkatapos, nagtungo si Danica sa banyo upang maligo. Isinuot niya ang kanyang headphones at nakinig ng musika habang nagpapahinga. Samantala, sa ibaba ng bahay, biglang bumukas ang mga ilaw sa pool sa harap ni Wyatt. Lumapit siya upang tingnan, ngunit bigla ring namatay ang mga ilaw. Paglingon niya, isang palaso ang biglang tumama sa kanya. Nababalot ng dilim, hindi niya makita kung sino ang umatake. Bigla siyang tinusok at bago pa siya makakilos, lumitaw ang isang mamamatay tao na parang mangingisda. Tinapos siya nito gamit ang isang malupit na hampas ng kawit sa pangingisda. Sa itaas ng bahay, walang kamalay-malay si Danica. Natatabunan ng musika ang lahat ng tunog. Pagbalik niya, nadatnan niya ang walang buhay na katawan ni Wyatt na nakahandusay at sa tabi nito ay may nakasulat na nakapanlulumong mensahe. You can't erase the past. Nagtipon ang lahat sa istasyon ng pulisya. Dumating din si Teddy. Nakipag-usap na ang kanyang ama sa hepe ng pulisya at may itinalagang patrol car upang magbantay sa bahay ni Danica. Sa loob ng istasyon, tuluyan nang nagbukas ng damdamin si Ava kay Danica. Inamin niya kung bakit siya lumayo sa grupo. Ang sapilitang pagsisinungaling tungkol sa nangyari ay tuluyang sumira sa kanya at hindi niya kinaya ang bigat ng konsensya. Kinabukasan, naging malinaw sa lahat na may isang taong humahabol sa kanila
iba, ngunit hindi pa rin nila alam kung sino. Tinanong ni Milo si Ava tungkol sa babaeng si Tyler. Samantala, sinimulang pakinggan ni Danica ang podcast ni Tyler. Doon ipinaliwanag ni Tyler na noong 1977, ang bayang ito ay sinindak ng isang mangingisdang nakasuot ng kapote. Isang mamamatay tao na tinutugis ang isang grupo ng mga kabataan matapos silang makapatay. At nagsimula raw ang lahat sa isang sulat. Lalong natakot ang grupo dahil tila eksaktong nangyayari rin yon sa kanila ngayon. Ngunit may isa pang katotohanang nabunyag. Binura ng ama ni Teddy ang lahat ng bakas ng mga pangyayari noong 1977 sa internet upang maprotektahan ang imahe ng bayan at maiwasang umurong ang mga investor. Lumipat ang eksena kay Tyler na naglalakad sa paligid ng bayan habang nire-record ang kanyang podcast. Sa panahong ito, nakipagkita si Ava kay Tyler. Dinala siya ni Tyler sa isang lugar na tinatawag na Bayside House at ipinaliwanag na dito isinagawa ng mangingisdang mamamatay tao ang isa sa kanyang pinakamalulupit na pag-atake. Ibinunyag ni Tyler na 30 taon na ang nakalipas, may isang babaeng nagngangalang Julie na nakatanggap ng isang nakakatakot na sulat na sinasabing, "Alam ko ang ginawa mo noong nakaraang summer." Nang marinig ito, nagsimulang maghinala si Ava. Posible kayang si Tyler mismo ang bagong mamamatay tao? Ngunit ipinaliwanag ni Tyler na si Julie ay isa pala sa 2 nakaligtas noong panahong iyon kahit tumanggi itong makipag-usap sa kanya. Matapos sabihin iyon, nagmadali si Tyler patungo sa kanyang susunod na lead. Samantala, mabilis na nagpadala ng mensahe si Ava sa kanyang mga kaibigan. Binabalaan sila na kahina-hinala si Tyler. Ngunit bigla, sa mismong harapan ni Ava, lumitaw ang mamamatay taong nakasuot na parang mangingisda at hindi iyon si Tyler. Biglang sumugod ang killer kay Ava. Sinubukan ni Tyler na tumakas, ngunit nakalock ang mga pinto. Lumaban si Ava, desperadong lumaban sa umaatake. Bigla na lamang nawala ang killer, ngunit isang hawla ang bumagsak at nakulong si Ava. Tumakbo si Tyler para iligtas ang sarili, ngunit siya pala ang tunay na target ng killer. Nang tuluyan nang makawala si Ava mula sa hawla, huli na ang lahat. Patay na si Tyler. Dumating si Stevie upang tulungan si Ava, ngunit napaurong sila sa matinding takot nang ipakita ng killer ang walang buhay na katawan ni Tyler, nakabitin at nakalaylay sa harap nila. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga pulis, ngunit alam ng lahat na kontrolado sila ng ama ni Teddy. Ang gagawin lamang nila ay pagtakpan ang katotohanan. Lumipat ang eksena kay Julie, ang babaeng nakaranas at nakaligtas noong 1977. Hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang binabagabag ng mga alaalang yon. Nakipagkita si Ava kay Julie at sinabi niyang muling nangyayari ang parehong bangungot. 2 na sa kanilang mga kaibigan ang napatay. Nakiusap si Ava sa kanya, pinaalalahanan siyang minsan na siyang nakaligtas noon at hinihiling na tulungan silang makaligtas ngayon. Isinama ni Julie si Ava pauwi sa kanyang bahay. Doon ipinaliwanag niya na kung tunay ngang naulit ang nangyari noon, ang killer ay dapat may koneksyon sa lalaking namatay sa aksidenteng iyon. Ngunit inamin ni Ava na wala siyang alam tungkol sa binatang iyon. Wala ring impormasyon tungkol sa kanya sa internet. At dahil tinatakpan ng mga pulis ang lahat, halos imposibleng makahanap ng mga sagot. Kaya isang payo lamang ang ibinigay ni Julie. Hanapin mo ang killer bago kanya mahanap. Samantala, ang ama ni Teddy na si Grant, kasama ang hepe ng pulisya, ay hayagang idineklara ang pagkamatay ni Tyler bilang isang pagpapakamatay. Sinabi nilang hindi raw ito mentally stable, ngunit hindi yun matanggap ni Milo at Ava. Iginiit nila na hindi ito isang hiwalay na insidente. Ilang araw pa lamang ang nakalipas ng paslangin ang fiancé ni Danica at mismong si Ava ay inatake rin ng isang mangingisda. Sa sandaling iyon, may isa pang taong pumasok, si Ray, ang ikalawang survivor noong 1977. Sinabi niya na nangyari na raw ito noon at ngayon ay nangyayari na naman. Ngunit tumanggi si Grant na makinig. Iginiit niyang kayang panatilihing ligtas ng pulisya ang lahat at inanunsyo na mananatiling bukas ang simbahan bilang kanlungan ng komunidad. Hinimok mismo ni Pastor Judah ang lahat na pumunta sa simbahan kung saan nangako siya ng isang espesyal na panalangin para sa kanilang proteksyon. Lumipat ang eksena kay Stevie na nagtatrabaho sa bar ni Ray. Doon isiniwalat ng grupo kay Ray ang lahat at sa sandaling iyon ay nalaman nila ang katotohanan. Si Julie pala ay dating asawa ni Ray. Sa payo ni Ray, sinimulan nilang hanapin ang binatang namatay sa aksidente, si Sam Cooper. Ang una nilang hakbang ay alamin kung kanino ang sasakyang minamaneho ni Sam noong gabing iyon. Sa opisina, hiningi ng mga autoridad ang plate number ng sasakyan. Mabilis na nagkunwari si Ava at sinabing nawala niya ang mga dokumento nang maaksidente ang kanyang kapatid noong ika-4 ng Hulyo ng nakaraang taon. Idinagdag naman ni Melo na pickup truck ang sasakyan at tinanong kung may rehistradong kahalintulad na sasakyan noong panahong iyon. Doon nila nadiskubre na ang sasakyan ay pag-aari ni Pastor Judah. Samantala, nagtungo sina Danica at Teddy sa sementeryo upang hanapin ang libingan ni Sam Cooper. Doon nakita din nila ang puntod ng mga taong napatay noong 1977. Nakita rin ni Danica ang isang litrato ng babaeng si Helen. At sa libingan ni Sam Cooper, may sariwang mga bulaklak. Patunay na may isang taong kakagaling lang sa puntod. Tinanong ni Danica ang gwardiya tungkol dito. Pumasok ang gwardiya upang tingnan ang CCTV footage. Ngunit bago pa siya makabalik, pinatay siya ng killer. Nang pumasok si Teddy,
Julie matapos maghintay ng matagal, nakalusot ang killer at dumiretso kay Danica. Tumakbo si Danica at nakatakas papunta sa isang bodega. Sinubukan niyang magtago, ngunit natagpuan siya ng killer. Tatapusin na sana siya ng killer, ngunit biglang dumating si Teddy at nakatakas ang killer. Lumipat ang eksena kay Julie. May na-detect ang kanyang security system sa bahay. May hawak na gunting, dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, ngunit si Ray pala. Hinarap siya ni Ray at tinanong kung bakit niya sinabi kay Ava na hanapin ang killer. Sinabi ni Ray na nagtatrabaho sa kanyang bar ang isa sa kanila. Mabuting bata ito at walang dapat mangyari sa kanya. Sa sandaling iyon, tumawag sina Ava at Stevie sa kanila. Muling bumalik ang eksena sa grupo ng magkakaibigan. Nagtipon sila sa bahay ni Danica. Ngunit nang kailangan ng umalis ni Stevie para sa kanyang shift sa bar, iginiit ni Danica na dapat magkakasama sila. Ibig sabihin, sama-sama sila sa iisang kwarto. Pagkapasok sa loob, naging malapit ang dalawa at muntik nang may mangyari. Ngunit nang pabulong sabihin ni Ava, "Parusahan mo ako, makinig ka lang," biglang natigilan si Milo. Lumayo siya, pinigilan ng sarili at lumabas ng kwarto. Mag-isa sa kanyang sasakyan, sinubukan ni Milo na palakasin ang loob niya. "Kaya mo to," bulong niya sa sarili. Sa wakas, naglakas loob siya, bumaba ng sasakyan. At sa sandaling iyon, umatake ang killer. Humigpit ang isang lubid sa kanyang leeg, unti-unti siyang sinakal hanggang sa tuluyan ng mamatay. Mula sa bintana, nakita ni Ava ang sasakyan ni Milo na umaalis. Ilang sandali pa, may pumasok na mensahe mula sa telepono ni Milo. "Kailangan ko lang ng kaunting oras." Kinabukasan, nagtungo sina Ava at Danica sa simbahan upang makipagkita kay Pastor Judah, ngunit wala siya. Sinamantala ni Danica ang pagkakataon at palihim na pumasok sa pribadong silid ni Judah habang inistorbo naman ni Ava si Judah nang siya ay bumalik. Sa loob, hinalughog ni Danica ang kanyang mga gamit at nakakita ng isang litrato. Magkasama sina Judah at Sam Cooper. Ngunit biglang pumasok si Judah. Nagtago si Danica sa loob ng aparador. Pagkatapos nito, nagmadaling nagtungo sina Ava at Danica sa hepe ng pulisya. Iginiit na si Judah ang killer. Ngunit sa halip na tulungan sila, inireport ng hepe ang lahat kay Grant. Tinawag silang hysterical at iniutos ni Grant na panatilihin muna sila sa istasyon ng pulisya. Samantala, nagpapahinga si Teddy sa isang steam bath nang makarinig siya ng ingay sa labas. Sa salamin sa harap niya, may nakasulat na mensahe. "Ikaw na ang susunod." Ilang sandali pa, kusang nagsara ang mga pinto. Nang lumabas si Teddy upang tingnan, bigla siyang tinira ng killer mula sa likuran. Hawak ang kutsilyo, paulit-ulit siyang sinaksak. Lumaban si Teddy, pagkatapos ay gumapang papunta sa kanilang bahay. Ngunit sa loob, nakaupo ang kanyang ama, nakikinig ng musika at walang kamalay-malay sa nangyayari. Sa labas, nagliwanag ang kalangitan sa mga paputok. Sa damuhan, muling hinila ng killer si Teddy palayo. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Binuksan ni Grant ang pinto at bumungad sa kanya ang kanyang anak, puno ng dugo at nakahandusay. Sa sandaling iyon, muling umatake ang killer at pinatay si Grant. Pagkatapos, inakala ni Danica na may narinig siyang boses. Bumangon siya at lumabas kung saan may isang babae na nakatayo habang may hawak na kawit sa pangingisda. Sa harap niya ay ang walang buhay na katawan ni Wyatt. Nang tumingin ng mas malapitan si Danica, napagtanto niyang hindi iba kundi si Helen iyon, isa sa mga babaeng kabilang sa grupo noong 1997. Sinabi ni Helen, "Pinatay mo si Sam Cooper. Ngayon patay na ang fiancé mo." Binalaan niya si Danica na siya na ang susunod. Pagkatapos biglang nagbago si Helen at naging parang multo na umatake sa kanya. Ngunit biglang nagising si Danica, isang masamang panaginip lang pala. Samantala, sumiklab ang kaguluhan sa istasyon ng pulisya. Nagtipon ang buong bayan matapos isabit ng killer ang mga bangkay ni Grant at Teddy para makita ng lahat. Sinabi ni Ray sa tatlong natitirang babae na kailangan nilang tumakas kaagad. Ngunit doon na-discover ni Ava ang bangkay ni Milo sa loob ng kanyang sasakyan. Wala na silang ibang pagpipilian kaya ninakaw ng tatlo ang bangka ni Teddy at tumakas. Kasabay nito, dumating ang mga pulis sa simbahan upang hanapin si Pastor Judah, ngunit natagpuan na nila itong patay. Napansin ng isang opisyal ang isang litrato kung saan makikitang magkasama sina Sam Cooper at Judah at si Stevie ay nakatayo sa tabi nila. Patunay na si Stevie pala ang tunay na killer. Pagkatapos nito, inatake ni Stevie sina Danica at Ava. Tuluyan niyang ibinunyag ang kanyang sarili at inamin na mahal niya si Sam Cooper. Papunta sana si Sam upang sunduin siya sakay ng sasakyan ni Judah nung gabing iyon. Alam ni Judah ang tungkol sa aksidente, ngunit tumanggap ito ng hush money mula kay Grant upang manahimik, kaya pinatay rin ni Stevie si Judah. Nang malaman ni Stevie na si Sam ang nasa sasakyan ng gabing iyon, ay gumuho ang kanyang mundo. Sa una naisip niyang wakasan ang sariling buhay, ngunit kalaunan ay nagpasya siyang ipabayad sa lahat ang kanyang sakit. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Ava na kumuha ng flare upang humingi ng tulong at sumigaw. Lumaban si Danica kay Stevie. Dumating si Ray upang tulungan sila sa bangka, ngunit idinikit ni Stevie ang kanyang kawit sa lalamunan ni Danica at pinatay si Danica. Sumigaw si Ray, "Bakit mo nagawa ito? Bakit hindi ka lumapit sa akin?" Pagkatapos binaril niya si Stevie hanggang sa mamatay. Pagkaraan, tinawagan ni Ava si Julie at sinabi niyang si Stevie ang killer. Hinanap ni Julie ang pangalan ni Stevie, ngunit nahirapan siyang paniwalaan ito. Tumakas siya sa takot. Samantala nanatili si Ava sa bar ni Ray, ngunit napansin niya ang isang sugat sa kamay nito, pareho kung saan niya nasugatan ng killer noong pinatay si Tyler. Natakot siya
Sinubukan ni Ava na umalis, ngunit nakalock ang pinto. Sinabi ni Ray, "Alam mo na ako ito." Tinangka ni Ava na tumakbo, ngunit nahuli siya at muntik nang patayin. Binabasag niya ang bintana upang makatakas, ngunit hindi siya pinakawalan ni Ray. Lumaban si Ava at sa sandaling iyon ay dumating si Julie upang tumulong. Nakita niya si Ava na malubhang sugatan. Lumabas si Ray at sinabing, "Happy ika-4 ng Hulyo, Julie." At doon lumabas ang buong katotohanan. Humingi si Stevie ng tulong kay Ray para sa kanyang paghihiganti. Galit na galit si Ray dahil ibinaon ng buong bayan ang mga pangyayari noong 1997 na parang walang nangyari sa mga biktima noon. Kaya niya isinagawa ang mga pagpatay bilang mangingisdang nakasuot ng kapote kasama si Stevie. Sinabi ni Ray, "Ngayon sasabihin ko sa lahat na ikaw ang tunay na killer, Julie. Hindi ka kailanman naka-move on. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito." Ngunit bago pa niya matapos ang sinabi, sa utos ni Julie, tinira ni Ava si Ray gamit ang isang pana. Kasabay nito si Danica, na buhay pa pala, ay gumapang papunta sa gitna ng pantalan. Halos wala ng lakas. Pagkalipas ng ilang araw, ipinakita sina Ava at Danica na nagpapagaling sa ospital. At doon nagtatapos ang ating palabas. Hanggang dito muna tayo mga ka-only. Maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here at nagsasabing, ingat!